Katinig, nandito naman po ang tinig mula sa silangan upang magbahagi ng salita ng mga eksperensyadong tao at isang pastor at inahangaan natin sa pagsusulat ng mga aklat base sa mga experience nila at sa mga experience ng ibang tao. Pag-uusapan po natin ngayon yung aklat ni John C. Maxwell na pinamagatang self-improvement o pag-improve sa sarili. Kung paano natin na i-improve o palaguin ang ating sarili. Ito po ay ang ating tatalakayan ngayon na isinali na po ito ng ating mga tagapagsalin sa Tagalog upang ating pong lubos na maintindihan. Kaya po, simulan na po natin. Yun, bali, meron siya ditong introduction na sinasabi ngayon. Sabi ni John C. Maxwell, halos buong buhay ko, naging passionate ako sa personal growth ko. Sa katunayan, 40 years na akong gumagawa ng plano at sinusunod ito. Kung paano ako mag-grow. May mga nagsasabi na habang tumatanda ka, tumatalino ka. Hindi ako naniniwalang totoo yun. May ilan na tumatanda lang, hindi ko maabot ang kahit ano sa mga pangarap ko kung hindi ko sineryoso kung paano ako patuloy na mag-improve. Kung gusto mong magkaroon ng growth, maabot ang potential mo at maging the best, kailangan nakasama ito sa intention mo. Abala at komplikado ang buhay ng marami sa atin. May mga taong matapos na ang araw ay hindi pa nila nagagawa ang lahat ng nasa to-do list nila. At nahihirapan silang maabot ang bottom line ng kahit anong area ng buhay nila. Alam mo ba na mas maraming bagong impormasyon na na-produce sa nagdaang 30 years kaysa sa nagdaang 5,000 years? Mas marami pang impormasyon ang nilalaman ng isang weekly edition ng New York Times kaysa sa makukuhang impormasyon ng mga taong nabuhay noong 17th century sa buong buhay nila. Kaya nga, sinimulan namin ang series na ito ng 101 books. Pinili namin ang mga topics tulad ng leadership, attitude, relationship, teamwork, at mentoring, at gumamit ng format na madaling basahin. Isang upuan lang. Matapos mo na ang librong ito, madali rin itong bitbitin. Isiksit mo lang sa bag mo at mababasa mo ito kahit saan, kahit kailan. Sa mas mahabang libro ko, tinalakay ko ng malalim ang mga paksa. Ginagawa ko iyon dahil naniniwala ako na ito ang pinakamabuting paraan para makatulong sa mga tao. Pero, iba ang Self-Improvement 101. Introduction lang ito sa paksa, hindi ang advanced course. Pero naniniwala ako na makakatulong ito sa iyo para magkaroon ka ng growth sa bahaging ito ng buhay mo. So, pagpatuloy natin po ang part 1. So, bago natin pagpatuloy ang part 1 ay shoutout muna sa ating mga magigiting na subscriber. At guys, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pag-subscribe naman po at pag-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong update sa kung ano man ang aking may post.
At maraming salamat po at tayo ay naka-1,000 subscriber na. Thank you po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta. Maraming salamat po. Chapter 1. Ano ang kailangan para mag-improve ako? Sinulat ng poet na si Robert Browning says, "Why stay we on the earth except to grow?" Marami ang sasang-ayon na ang paglago ay isang mabuting bagay, pero ilan lang ang gumagawa ng paraan para mangyari ito. Bakit? Kasi kailangang dumaan sa pagbabago at marami ang alangan na gawin ito. Pero ang totoo niyan, kung walang pagbabago, imposibleng magkaroon ng growth. Ang sabi ng author na si Gail Shirney, kapag hindi tayo nagbago, hindi tayo lalago. Kapag hindi tayo lumago, hindi talaga tayo nabubuhay. Para magkaroon ng growth, kailangang maranasan ang pansamantalang pagsuko ng seguridad. Pwedeng ang pag-ibig, sabihin nito ay pagpapaliban sa pamilyar, pero nakakasakal na patterns. Trabahong madali pero unrewarding naman. Values na hindi mo napaniniwalaan o relationship na wala ng saysay sa iyo. Sabi nga ni Dostoevsky, ang unang hakbang, ang unang salita, ang pinaka-ngangambahan ng marami. Ang dapat katakutan ay ang kabaliktaran nito. Yan sabi. Wala akong maisip na mas malungkot pa kaysa sa pagkakaroon ng buhay na walang pagbabago, na stuck na. Binipili ang growth. Maraming tao ang lumalaban sa pagbabago, lalo na pag apektado sila. Sinabi ng mga nobelista na si Leo Tolstoy, lahat ng taong gustong baguhin ang mundo pero walang nag-iisip na baguhin ang sarili nila. Ironic lang na hindi naman talaga maiwasan ang pagbabago. Lahat tayo ay kailangang harapin ito. Sa kabilang banda, ang paglago ay optional. Pwede mo itong piliin. Lalago ka ba o lalabanan mo ito? Pero ito ang dapat mong malaman. Hindi maaabot ng mga taong ayaw mag-grow ang potential nila. Sa isa kong mga libro, sa isa sa mga libro niya, tinanong ng kaibigan kong si Howard, gaano ka ba nag-grow lately? O kaya, nitong nakaraang linggo, o nakaraang buwan, o nakaraang taon. Pwede ba maging specific sa pagdidescribe mo nito? Alam niya na maraming tao ang nasa stuck pagdating sa paglago at pagbabago. Pinipili ang grow. Isang desisyon na makakapagbabago sa buhay ng isang tao. Ang hindi na-realize ng marami ay wala masyadong pinagkakaiba ang abilidad ng mga taong successful at ng mga hindi. Nagkakaiba-iba lang sila sa kagustuhan nilang maabot ang potensyal nila. At walang mas epektibo sa pag-abot sa potensyal kaysa sa pagkakaroon ng commitment na magkaroon ng personal growth. Mga prinsipyo
para sa self-improvement. Ang pagbabago mula sa pagiging isang occasional learner hanggang naging isang taong may dedikasyon sa paglago ay taliwas sa pamumuhay ng karamihan. Kapag tinanong mo ang 100 tao kung ilang libro na ang nabasa nila mula nang mag-graduate sila sa eskwelahan, college o high school, pupusta ako na iilan lang sa kanila ang magsasabing nakabasa na sila ng 1 o 2 libro. Kapag nagtanong ka kung ilan ang nakikinig sa mga audio lessons katulad nito, o kusang uma-attend sa mga conference o seminars para matuto at mag-grow, mas konti pa siguro. Maraming tao ang nagse-celebrate pagkatapos ng kanilang mga diploma o mga degree at sasabihin sa sarili, "Hi, mabuhay, mabuti na lang at tapos na iyon. Kailangan ko na makahanap ng magandang trabaho. Tapos na ako sa pag-aaral." Pero ang ganyang klaseng pag-iisip ay hindi makakatulong sa iyo. Kung gusto mong maging successful, kailangan na lagi kang lumalago. Dahil ako mismo ay nagdi-declare ng buhay ko sa pag-aaral at paglago. Gusto kong tulungan ka na maging isang dedicated self-developer. Ito lang ang tanging paraan kung gusto mong maabot ang potensyal mo. Maliban dito, may isa pa itong benepisyo. Nagdadala ito ng contentment. Ang pinaka masasayang taong kilala ko ay lumalago araw-araw. Basahin mo ang sumusunod na 8 mga prinsipyo. Makakatulong ang mga ito sa iyo para maging isang taong dedicated sa personal growth. Number 1, piliin ang growth. Ayon sa kwento, ang composer at cellist na si Pablo Casals, sa huling mga taon ng buhay niya, ay tinanong ng isang reporter, "Mr. Casals, 95 years old ka na at may tuturing na pinakamagaling na cellist. Bakit nagpa-practice pa rin kayo ng 6 na oras bawat araw?" Ano ang isinagot ni Casals? "Kasi sa tingin ko ay gumagaling ako." Ganyan ang klaseng dedikasyon sa personal growth. Ang kailangan meron ka. Kahit ano pa ang professional o trabaho nila, ang mga taong naabot ang potensyal nila ay yung mga laging nag-iisip kung paano sila mas magiging magaling sa ginagawa nila. Kung sa tingin mo ay kaya mo nang maging successful habang natili ka sa kinalalagyan mo, nagkakamali ka. Kailangang magkaroon ka ng attitude katulad ng kay George Payton. Sinabi niya sa tropa niya, "May isang bagay lang na gusto kong tandaan ninyo. Ayaw kong makatanggap ng kahit anong mensahe na pipirma lang tayo kung nasaan tayo. Lagi tayong umaabante." Ang motto ni Payton ay laging umuopensa, huwag pumipirme. Ang tanging paraan para ma-improve ang kalidad ng buhay mo ay ang pag-improve ng sarili mo. Kung gusto mo nga mag-grow ang organisasyon mo, kailangang mag-grow ka bilang leader. Kung gusto mong magkaroon ng mas mabuting anak, kailangang maging mas mabuting magulang ka. Kung gusto mong mas maging maayos ang pakikitungo
sa iyo ng ibang tao. Kailangang ma-develop ang kakayahan mong makisama sa iba. Walang paraan na siguradong mag-i-improve ang mga tao sa paligid mo. Ang kaya mo lang naman talagang i-improve ay ang sarili mo. At ang nakakatuwa ay pag nagawa mo ito, may epekto ito sa paligid mo. Ang bottom line dito ay kung gusto mo nga maging successful, kailangang lumago ang buhay mo. At ang tanging paraan lang para mag-grow ay kung pipiliin mong mag-grow. Number 2, magsimulang mag-grow ngayon. Sabi ni Napoleon Hill, hindi ang gagawin mo pa lang, kundi ang ginawa mo na ang may saysay. Maraming mga taong unsuccessful ang may sakit na tinatawag na someday sickness. May mga pwede na silang gawin para mapabuti ang buhay nila ngayon, pero ipinagpapaliban nila ang mga ito. Ang bukang bibig nila balang araw o one of these days. Pero sabi nga ng isang English proverbs, ang ibig sabihin ng one of these days ay none of these days. Magsimulang mag-grow ngayon dahil ito ang pinaka-mainam na paraan para masigurong ang success mo. Kahit ito pa ang panggagalingan mo, huwag kang mawalan ng loob. Kahit sino namang malayo na ang narating ay nagsimula kung saan siya sa wala. Bakit kailangan mag-decision ka at magsimulang mag-grow ngayon? May ilang mga dahilan. Halimbawa, hindi automatic ang paglago. Sa libro kong Breakthrough Parenting, sinabi ko na minsan ka lang magiging bata. Pero, ang hindi mo alam ay kung hanggang kailan ang pagiging immature mo. Hindi kasi automatic ang paglago. Pwedeng tumatanda ka, pero hindi ibig sabihin nun ay nag-grow ka. Ganito kasi ang nangyari sa ibang mga hayop tulad ng mga crustaceans. Habang tumatanda ang isang lobster o alimasag, lumalaki ito at natutuklap ang shell nito. Pero hindi ganyan ang nangyayari sa tao. Ang daan patungo sa susunod na antas ay pataas at mahirap mag-grow. Pero kung mas maaga ka magsisimulang mas mabilis mong maabot ang potensyal mo. Pangalawang dahilan ng paglago. Ang paglago mo ngayon ay magbibigay sa iyo ng mas magandang bukas. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay bunga ng kung ano ang ginagawa mo kahapon. At ang mga bagay na ito ang magdideklara kung ano ang mangyayari bukas. Totoo yan, lalo na sa larangan ng paglago. Ganito ang sinabi ni Oliver Wendell Holmes tungkol diyan. Ang utak ng tao na minsan nang pinalaki ng bagong mga ideya ay hindi na bumabalik sa dati nitong laki. Ang paglago mo ngayon ay puhunan mo para bukas. Responsibilidad mo ang paglago. Noong bata ka pa, responsibilidad ka ng mga magulang mo, ang paglago at ang edukasyon mo.
Pero ngayong nasa tamang edad ka na, responsibilidad mo na yan. Kapag hindi ka naging responsible sa sarili mong paglago, hindi ito mangyayari. Wala nang mas mainam pa na panahon para gawin iyan, kundi ngayon. Alamin kung gaano kaimportante ang personal growth sa success mo at manindigan sa sarili na i-develop mo ang potential mo yon. Number 3. Ito ang atensyon sa self-development, hindi sa self-fulfillment. Ano ang ibig sabihin nun? Nagkaroon na ng pagbabago sa focus sa larangan ng personal growth nitong mga nakaraang taon. Simula noong late 60s at early 70s, ang pinag-uusapan noon ng mga tao ay ang findings themselves. Naghahanap sila ng paraan para maging self-fulfilled. Happiness ang goal nila dahil ang self-fulfillment ay umiikot sa kagustuhan nila to feel good. Pero iba ang self-development. Oo nga, sa maraming pagkakataon, it will make you feel good. Pero produkto na lang ito, hindi ang goal. Mas mataas na calling ang self-development. Ito ay ang pag-develop ng potential mo para maabot mo ang layunin kung bakit ka ginawa. May mga panahon na fulfilling ito, pero may mga panahon na hindi. Pero kahit ano paman ang maramdaman mo, may isang laging epekto ang self-development. Inilalapit ka nito sa tunay na karapatan mo. Itinuturo ni Rabbi Samuel M. Silver na ang pinakamalaking himala ay hindi kailangang maging kinabukasan natin ang anumang tayo ngayon. Pero pwede tayong mag-improve kung gagamitin natin ang potensyal na inilagay sa atin ng Diyos. Number 4. Huwag makontento sa kung ano na ang mga nagawa mo. Sabi ng kaibigan kong si Rick Warren, ang pinakamatinding kalaban ng success na maabot mo bukas ay ang success mo ngayon. At tama siya. Kapag naisip mo na naabot mo na ang rurok ng tagumpay, para mo na ring sinabing alam mo na ang lahat. Tinatanggal nito ang ambisyon mo na matuto. Isa na naman itong pruweba ng pagkakaroon ng destination disease o ang pag-aakalang naabot mo na ang dapat mong marating. Pero ang mga success na tao ay hindi nakokontento sa kung ano na ang nagawa nila. Alam nila na ang mga tagumpay katulad ng mga pagkatalo ay panandalian lang at kailangan nilang mag-grow kung gusto nilang manatiling successful. Ang sabi nga ni Charles Handy, isa sa mga paradox ng success, ay kung ano man ang nagdala sa iyo doon, ay hindi ang magpapanatili sa iyo doon. Kahit gaano ka ba ka-successful ngayon, hindi ka dapat makontento na lang at wala ang gawin. Manatiling gutom. Ang sabi nga ni Sidney J. Harris na alam ng winner na marami pa siyang kailangang matutunan. Kahit na ang tingin ng iba sa kanya ay eksperto na. Ang loser naman gusto nang maituring
na eksperto bago pa niya matutunan na konti pa lang ang alam niya. Huwag manatili sa comfort zone at huwag yumabang dahil sa success mo. I-enjoy mo lang ang success ng sandali, pagkatapos ay kumilos ka na para sa susunod mong gagawin para mag-grow. Number 5. Maging isang continual learner. Ang pinaka-epektibong paraan para hindi ka maging kampante sa kung ano ang mga nagawa mo ay ang pagiging continual learner. Bibihira ang gumagawa ng ganitong klaseng commitment. Halimbawa, sa isang pag-aaral na ginawa ng University of Michigan, ilang taon na ang nakaraan, napag-alaman na 1/3 ng mga doktor sa Amerika ay sobrang busy sa pagtatrabaho. Kaya 2 years behind na sila sa mga breakthroughs sa kanilang larangan. Kung gusto mong maging continual learner at patuloy mo na mag-grow sa buong buhay mo, kailangang maglaan ka ng oras para gawin ito. Magdidesisyon ka na gawin mo ito. Kailangan mong gawin kahit nasaan ka pa. Ang sabi nga ni Henry Ford, naobserbahan ko na maraming successful na tao ay nakakausad sa panahon na sinasayang lang ng ibang tao. Iyan ang dahilan kung bakit ako laging may dalang libro o mga magazine tuwing nagbabiyahe ako. Sabi ni John C. Maxwell. Kapag may downtime ako, tulad ng kapag naghihintay ng connection flight sa airport, iniisa-isa ko ang mga magazine. Binabasa ang mga ito at nagugupit ng mga articles. O kaya naman, pwede akong mag-skim through ng isang libro. Natuto ng mga major concept at nagko-collect ng mga quotes na pwede kong magamit. Kapag wala naman ako sa biyahe, nakikinig ako sa mga instructive audio books sa kotse. Sabi niya. Number 6. Mag-develop ng plano kung paano lalago. Ang susi sa pagkakaroon ng buhay na patuloy na lumalago ay ang pagkakaroon ng plano kung paano ito gawin at pagsunod dito. Narirekomenda ko ang planong maglaan ng 1 oras bawat araw, 5 araw bawat linggo. Ginagamit ko ang pattern na iyan dahil sa sinabi ni Earl na nagsabing kapag nag-ukol ang isang tao ng 1 oras bawat araw sa pag-aaral ng isang subject, sa loob ng 5 taon, magiging eksperto na ang taong ito sa subject na iyon. Hindi ba't napagandang pangako? Nagpapakita ito kung ano ang kaya nating abutin kapag magkakaroon tayo ng disiplina na mag-grow sa pamamagitan ng ginagawa natin araw-araw. Kapag nagtuturo ako sa mga leadership conference, nirekomenda ko ang sumusunod na plano sa mga participants.
Lunes, mag-ukol ng isang oras sa pag-aaral ng isang devotional para mag-grow ang iyong spiritual na buhay. Martes, mag-ukol ng isang oras sa pakikinig sa leadership podcast o audio lesson. Miyerkules, mag-ukol ng isang oras sa pagkopya ng mga magagandang puntos na nakuha mo at mag-reflect sa natutunan mo mula sa inaral mo ng Martes. Huwebes, mag-ukol ng isang oras sa pagbabasa ng libro ukol sa leadership. Biyernes, mag-ukol ng kalahating oras sa pagbabasa ng libro at ng kalahati pang oras sa pagkopya sa mga gandang puntos at pag-reflect sa natutunan mo. Yun ang buong linggo. Habang de-develop mo ang plano mo para mag-grow, magsimula sa pagtukoy sa 3 o 5 bagay kung saan gusto mong mag-grow. Pagkatapos, ay humanap ka ng mga material na makakatulong sa iyo. Mga libro, mga magazine, audio, CDs, videos, at isama mo ang pag-aaral ng mga ito. Sa plano mo, gawin mong goal na makapagbasa ng 12 libro at makapakinig sa 52 na CDs o makapagbasa ng 52 articles sa bawat taon. Hindi mahalaga kung paano mo mismo ito gagawin, pero gawin mo ito araw-araw sa ganitong paraan. Mas malaki ang posibilidad na masundan at magawa mo ang mga ito kaysa sa pagpapaliban ng mga ito at pagkatapos ay subukan itong ulitin at balikan. Number 7. Pay the price. Binanggit ko na ang self-fulfillment ay nakatuon sa kung paano nakakapagpasya na ang isang tao. Samantalang, ang self-development ay nakatuon sa kung paano maabot ng isang tao ang potensyal niya. Ang trade-off sa paglago ay may mga pagkakataon na hindi ito comfortable. Kailangan ito ng disiplina. Kailangan mong gumastos para bumili ng mga materials. Kailangan mong harapin ang maraming pagbabago at makipagsapalaran. At may mga pagkakataon na malulungkot ka at maramdaman mong mag-isa ka lang. Kaya, may mga taong humihinto na lang kapag nagiging mahirap na. Pero higit pa ang halaga ng paglago sa ibabayad mo dahil kung hindi ka lalago, isang limited na buhay ang haharapin mo at hindi mo maabot ang potensyal mo. Pinaghihirapan ang success at hindi ito mangyayari nang nakaupo ka lang. Naghihintay kung anong mangyayari sa buhay mo. Buong katapangan na sinabi ng presidenteng si Theodore Roosevelt na wala pang taong may madaling buhay sa kasaysayan natin na karapat-dapat na maalala. Totoo. Ang mga salitang ito, nang sabihin niya, ito, halos isang siglo na ang nakakaraan. At hanggang ngayon, ay totoo pa rin. Humanap ng paraan para magamit mo ang natutunan mo. Huwag mong hayaan na ang natutunan ay para lang sa kaalaman. Hayaan mong magdulot ito ng paggawa. Ang udyok sa atin ni James Robb
Ang bottom line, pagdating sa personal development, ay ang pagkilos mo. Kapag hindi pa nagbabago ang buhay mo bilang resulta ng natutunan mo, mararanasan mo ang isa sa mga problemang ito. Hindi mo binibigyan ng sapat na panahon at atensyon ang plano mo para mag-grow. Masyado kang nakatuon sa mga maling bagay o hindi mo ginagamit ang mga natutunan mo. Ang mga successful na tao ay nagde-develop ng mga positibong ginagawa araw-araw na tumutulong sa kanilang mag-grow at matuto. Isa sa mga ginagawa ko para makasigurong hindi mawawala ang mga natutunan ko ay tinatago ko ang mga ito. Sa opisina ko, mahigit sa 1,200 na files ako na puno ng articles at impormasyon at meron akong libu-libong mga quotes o mga linyang sinasabi ng iba, pero may ginagawa rin ako para magamit ko ang mga natutunan ko. Pagkatuto ko sa mga ito, tiyatanong ko ang mga sumusunod sa sarili ko tuwing may natutunan akong bagay. Saan ko ito pwedeng magamit? Kailan ko ito pwedeng magamit? Sino pa ang dapat na makaalam nito? Inilalayo ng mga tanong na ito ang focus ko mula sa simpleng pagkatuto at tinututok ito sa paggamit ng mga natutunan ko sa buhay ko. Subukan mong gamitin ang mga tanong na ito. Sa palagay ko ay makakatulong din ang mga ito sa iyo. May sinabi ang isang author at eksperto sa leadership na si Fred Smith na nagsasummarize kung ano ang ibig sabihin ng paninindigan sa personal growth. Ang sabi niya, meron nag-uudyok sa human nature na mas pipiliing maging comfortable. Sinusubukan nating humanap ng plateau, isang lugar na pwede na tayong magpahinga, kung saan kaya natin ang stress at may sapat tayong pera. Kung saan mayroon tayong komportableng asosasyon sa mga tao na hindi tayo natakot na magkaroon ng mga bagong kakilala at pumapasok sa mga bagong sitwasyon. Siyempre naman, may panahon na lahat tayo ay kailangan ng plateau na ito. Aakyat tayo pagkatapos ay aabot sa plateau para maging gabay sa bago nating kinalalagyan. Pero, pagkatapos nating maging gabay at matuto, aakyat ulit tayo. Nakakalungkot kung nagawa na pala natin ang huli nating akyat. Kapag nagawa na natin ang huling nating akyat, matanda na tayo. 40 man tayo o 80. Kahit ano pang ginawa mo, huwag mong hayaan na manatili ka na lang sa plateau. Manindigan sa sarili mo na aakyatin mo ang bundok ng personal na potensyal mo. Pakonti-konti ng buong buhay mo. Ito ay isang paglalakbay na hindi mo pagsisisihan. Sabi nga ng nobelista na si George Eliot, hindi pa huli na maging ikaw ang pwedeng maging ikaw.
So, guys, nasa chapter 2 tayo ng kanyang aklat. Pamagat ng chapter 2, paano ako lalago sa karir ko. Nakikipag-usap ang isang turkey sa isang bowl. Sana ay makakit ako sa tuktok ng punong iyon. Buntong hininga niya, pero wala akong sapat na lakas. Well, sabi ng bowl, bakit hindi mo kainin ang dumi ko? Puno ito ng nutrients. Excuse me. Tumuka ang turkey sa isang tumpok ng dumi ng bowl at na-realize na nagbigay nga ito sa kanya ng lakas para maabot ang pinaka mababang sangay ng puno. Kinabukasan, pagkakain ng konti pa, naabot niya ang pangalawang sangay. Sa wakas, sa ika-4 na araw, buong yabang na nakatungtong na siya sa pinakamataas sa sangay ng puno. Pero nakita naman siya ng isang hunter na bumaril sa kanya mula sa pagkatungtong niya sa puno. Ang aral ng kwentong ito, maabot mo man ang tuktok dahil sa BS, hindi ibig sabihin na manatili ka sa itaas dahil dito. Paano makakatulong ang growth para makapag-lead up ka? Marami na akong nakilalang tao na mayroong tinatawag na destination disease. Tingin nila, naabutan nila ang kailangan nilang marating dahil meron na silang posisyon o nasa antas na gusto nila sa organisasyon. Kapag narating na nila ang gusto nilang pwesto, humihinto na sila sa pag-grow o sa pag-improve. Sayang ang potential nila. Wala namang mali kung gugustuhin mong umusad ang karir mo, pero huwag hayaang maramdaman na nakarating ka na sa kabilang banda. Hayaan mong maging open-ended ang paglalakbay mo. Maraming tao ang hindi alam kung gaano kalayo ang kaya nilang marating. Masyadong mababa ang pangarap nilang maabot. Alam kong ganito rin ako nung nagsisimula pa lang, pero nagbago ang buhay ko nang tumigil ako sa pagpaplano. Kung ano ang gusto kong marating at binalitan ko ito kung ano ang gusto kong maging. Tama. Nadiskubre ko para sa iba at para sa sarili ko na ang susi sa personal development ay ang pagiging growth-oriented imbes na goal-oriented. Kung mas magaling ka, mas makikinig sila. Kung interesado ka sa pagluluto, sino ang gusto mong makasama sa loob ng isang oras? Si Mario Batalay, Chip, sumulat ng cookbook, may-ari ng Bamboo Restaurante, Enoteca, at iba pang mga restaurant sa New York. At host ng 2 shows sa Food Network. Ang kapitbahay mo na gustong magluto na ginagawa ito paminsan-minsan. O kung isang estudyante ka ng leadership katulad ko, mas gugustuhin mo bang makasama
ng isang oras ang presidente ng Amerika? O ang taong nagpapatakbo ng lugar ng local convenience store nyo? Walang laban, di ba? Bakit? Dahil mas rerespetuhin mo at mas marami kang matututunan mula sa taong may mas nahasang kakayahan at mas maraming experience. Ang competence o ang kakayahang gumawa ng isang bagay ng mabuti ay ang susi sa kredibilidad at ang kredibilidad ay ang susi sa pag-impluwensya ng iba. Kapag nirespeto ka ng mga tao, may kinig sila sa iyo. Ang sabi ni Abraham Lincoln, maliit lang ang respeto ko sa isang taong hindi mas matalino ngayon kaysa kahapon. Kapag nakatuon ka sa growth, mas matalino ka sa bawat araw na magdadaan. Kung mas magaling ka, mas malaki ang halaga mo ngayon. Kapag nagtanim ka ng prutas at nut trees sa may bakuran mo, sa tingin mo, kailan ka makakapagsimulang may maani mula sa mga iyon? Magugulat ka ba kapag nalaman mong maraming taon ang hihintayin mo? 3 hanggang 7 taon para sa prutas at 5 hanggang 15 taon para sa nuts. Wow! Kung gusto mong maging mabunga ang puno mo, una, dapat hayaan mong lumaki ito. Mas malaki ang inilago at mas makapit ang ugat na magbibigay sustansya dito. Mas marami itong ibubunga. Mas marami ang bunga, mas malaki ang halaga. Walang masyadong ipinagkakaiba sa mga tao. Kapag mas lumalago sila, mas nagiging mahalaga sila. Dahil mas marami silang ibubunga. Tama. Sa katunayan, sinasabing ang mga puno ay patuloy na lumalago habang buhay ito. Gusto kong mabuhay na masasabi rin ito tungkol sa akin. Patuloy siyang lumalago hanggang sa mamatay. Gustong gusto ko ang sinabi ni Elbert Hubbard. Kung mukhang malaki pa rin sa iyo ang ginawa mo kahapon, wala kang masyadong ginawa ngayon. Kapag babalikan mo ang mga nagawa mo at mukhang hindi maliit ito para sa iyo, ang ibig sabihin ay hindi ka masyadong lumago mula ng magawa mo ang mga ito. Kapag nagbalik tanaw ka sa trabaho mo, ilang taon na ang nakakaraan at sa tingin mo ay hindi mo mas mapabuti ang paggawa mo dito, hindi ka nag-improve sa area na ito ng buhay mo. Kung hindi ka patuloy na nag-grow, malamang na nakakasama ito sa kakayahan mong mamuno. Ang sabi ni Warren Bennis at Ben Nanus na sumulat ng Leaders the Strategies for Taking Change. Ang kaibahan ng leaders sa followers ay ang kapasidad nila na ma-develop at ma-improve ang kakayahan nila. Kung hindi ka umuusad pasulong bilang isang learner, umaatras ka bilang isang leader. Tama. Mas magaling ka, mas malaki ang potential mo para bukas. Sino ang pinakamahirap turuan?
ang mga taong hindi sinubukang matuto? Kapag sinubukan mong bigyan sila ng bagong ideya, para ka na ring nagtanim ng kamatis sa konkreto. Kahit maibaon mo ito, alam mong hindi rin naman ito mabubuhay. Mas marami kang natututunan at pag nag-grow ka, mas lumalaki ang kapasidad mong matuto. At mas pinalalaki nito ang potensyal mo at mas pinalalaki mong ang halaga bukas. Sabi ng Indian reformer na si Mahatma Gandhi, ang pagkakaiba ng kung ano ang ginagawa natin sa kung ano ang kaya nating gawin ay sapat para solusyonan ang karamihan sa mga problema ng mundo. Ganyan kalaki ang potensyal natin. Ang kailangan lang natin gawin ay ipagpatuloy ang laban para mas matuto, lumago at maging mas mabuting bersyon ng sarili natin. Kinuwento ng isang leader na in-interview ko para sa librong ito ang ginawa ng boss niya sa una niyang trabaho. Tuwing nagkakamali siya, inuupuan siya ng boss niya at ipinapaliwanag kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng meeting na ganito, lagi siyang tinatanong ng boss niya, may natutunan ka ba mula dito? At ipagpapaliwanag siya nito kung ano ang natutunan niya. Noong mga panahon na iyon, ang tingin niya ay masyadong naging mahigpit sa kanya ang boss niya. Pero habang umuusad siya sa karir niya, nadiscover niya na marami sa mga success niya ay dahil sa mga natutunan niya sa pag-uusap nila ng dati niyang boss. Tama. Nagkaroon ito ng malaking impact sa kanya at naghasa sa kakayahan niya. Kung gusto mong maimpluwensyahan ang mga tao mas nauna sa iyo sa organisasyon at patuloy na maimpluwensyahan sila, dapat ay patuloy kang gumagaling. Ang investment sa grow mo ay investment sa abilidad, adaptability at promotability mo. Kahit gaano pa kalaki ang hinihingi sa iyo para patuloy kang lumago at matuto, mas malaki ang mawawala sa iyo pag hindi mo ito ginawa. Paano magiging mas magaling bukas? Ang sabi ni Benjamin Franklin, sa pag-improve mo sa sarili mo, mas nagiging maganda ang mundo. Huwag kang mabahala na mabagal ang pag-usad mo. Ang dapat mong katakutan ay kung hindi ka gumagalaw. Kalimutan mo ang mga pagkakamali mo, pero alalahanin mo kung ano ang itinuro ng mga ito sa iyo. Paano ka magiging mas magaling bukas sa pagiging magaling ngayon? Ang sikreto sa success mo ay matatagpuan sa kung ano ang ginagawa mo araw-araw. Narito ang pwede mong gawin para patuloy kang mag-grow at mag-lead up. Number 1, aralin mo ang craft mo ngayon. Sa dingding ng opisina ng isang malaking tree farm ay may nakasabit na sign. Ang nakasulat dito, ang best time para magtanim ng puno ay 25 years ago. Ang second best time ay ngayon. Wala nang mas mabuting panahon pa para maging eksperto sa larangan mo kaysa ngayon. Sigurado iniisip mo na sana mas maaga ka pang nagsimula. O na sana may nahanap kang mas magaling na teacher o mentor.
ilang taon na ang nakakaraan. Wala nang saysay ang mga iyan. Walang magagawa ang paghihinayang mo sa hindi mo nagawa kahapon, sa pag-uusad mo ngayon. Tinanong ang poet na si Longfellow ng kaibigan niya kung ano ang sikreto niya sa pagkakaroon ng nagpapatuloy na interes sa buhay. Tinuro nito ang puno ng mansanas na malapit sa kanila at sinabing, ang purpose ng punong iyan ay lumaki at magpatuloy na magpausbong ng kahoy bawat taon. Ganyan ang plano kong gawin. Mahanap ng kaibigan niya ang parehong sentimiento sa isa sa mga tula ni Longfellow. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that it's tomorrow. Find us farther than today. Sa Tagalog, hindi ang saya at hindi ang dusa ang kailangan nating marating o daanan, kundi kumilos para sa bawat bukas. Mas malayo na tayo kaysa ngayon. Maaring wala ka pa sa gusto mong marating. Maaring hindi ka pa ikaw ang taong gusto mong maging. Pero hindi naman kailangang manatili ka sa dati mong pagkatao. Hindi mo kailangang sabihin na naabot mo na ang gusto mong marating. Kailangan mo na lang maging pinakamagaling na ikaw ngayon. Sabi nga ni Napoleon Hill, hindi mo man mababago kung saan ka nagsimula, pero mababago mo ang direksyon kung saan ka pupunta. Hindi mahalaga kung ano ang gagawin mo, kundi kung ano ang ginagawa mo ngayon. Number 2. Ibahagi sa iba ang tungkol sa craft mo. Kapag umabot ka sa puntong may tuturing ka ng magaling sa ginagawa mo, ang pinakamabuting magawa mo para sa sarili mo ay bahagi ang alam mo sa mga taong nasa pareho at mas mataas na antas ng kaalaman sa iyo. Natural lang itong ginagawa ng maraming tao. Bukang bibig ng mga gitarist ang gitara. Laging may sinasabi ang mga magulang tungkol sa pagpapalaki ng mga anak. Ang mga golfers tungkol sa golf. Ginagawa nila ito dahil nag-i-enjoy sila. Nagdadagdag ito sa interest nila. Nagtuturo ng mga bagong kaalaman at mga ideya at naghahanda sa kanilang kumilos. Oo nga't magandang nakakausap mo ang mga singgaling mo tungkol sa craft ninyo. Pero kung hindi mo nakakausap ang mas magaling sa iyo sa larangan ng experience sa pagka-eksperto, sinasayang mo ang mga pagkakataong mas matuto ka. Si Douglas Redleaf ay regular na nakikipagkita sa isang grupo ng mga retiradong mga multimillionaires para matuto siya mula sa kanila bago siya nagretiro. Walang ibang bukang bibig ang Major League basketball player na si Tony Gwynn, kundi tungkol sa pagtira ng bola sa mga taong nakakaintindi sa laro. Tuwing nakikita niya si Ted Williams, nag-uusap sila tungkol sa pagtira ng bola. Lagi akong nag-i-enjoy na makipag-usap sa mga magaling na leaders tungkol sa leadership. Sa katunayan, sinisiguro kong may maka-lunch ako sa isang taong hinahangaan ko 6 na beses isang taon. Bago ako makipagkita sa kanila, inaaral ko sila at binabasa ko ang mga libro nila. Hinihimay ang mga itinuturo nila. Nakikinig sa mga speech nila at kung ano pa ang pwede kong gawin.
So guys, dito ko muna tapusin to, ang sulat ni John C. Maxwell, at nagpapasalamat ako sa inyong pagsubaybay sa loob ng higit isang oras. Nagpapasalamat ako. Purihin nawa ang Panginoon Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon ngayon na may bahagi ito sa iba. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga subscribers ko at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe na nanonood ngayon. Please do subscribe to my channel and click the bell notification para lagi po kayong update in case na meron tayong i-upload or meron tayong ibahaging mga salita o pananalita na katulad nito. Kaya guys, maraming salamat po sa panonood. At muli, ito ang tinig mula sa silangan.